wartawag. Magandang hapon sa lahat. Nandito naman kami muli, mga viewer namin sa YouTube channel, para sa isang talakayan na ang topic ay who are the sun worshiper. Sino ba ang mga sumasamba sa araw? Pero bago tayo magsimula, dadako muna tayo sa opening prayer by Pastor Dato Richard Mahinay. Sige, tayo pong lahat ay muling manalangin. I amaze to you, Yahweh, sa lahat ng iyong plano sa aming mga buhay. At sa hapong ito ay muli po namin ay pag-aaralan ang iyong mga salita ayon sa itinagong mga balita na hindi kinalat sa buong mundo upang ang mga bagay na ito ay magmukhang hindi namin alam. Sa panahon ito ay aming ipapahayag at aming pong dalangin ang iyong gabay at pagpapala sa lahat ng mga makinig. Naway mabuksan ang kanilang pangunawa at mapalitan ng paniniwala ang kanilang mga ayaw na paniwalaan sa iyo sa mga bagay nito. At sa lahat ng mga viewers, aming dalangin ang inyong pag-iingat at pagpapala na muli nilang makilala ang kanilang sarili as mga remnant ni Jacob. Purihin ka sa hapong ito at ang iyong pag-iingat, gabay, karunungan ay aming magamit sa pagtalakayan ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Masaya Kiyausay na aming ipagligtas. Yaman. Yaman. So, ipakilala mo na sa inyo itong mga kasama ko, si Pastor Dato Richard Mahinay at saka si Dato Carlos Villar. Mga dato to pero wala pangkas, so far. Mga tribe of ano to? Sibulon. Oh. Si Hara naman, Pastor Evangeline Mahinay, Haram Evangeline, at ako, si Punong Dato Bishop Boy Alima, ay kami ay pareho tribe of Manasi. Kaya lang, ang buong Pilipinas ay karamihan talaga ang naglilid ay Manasi tribe. So, ang tawag na rin sa kanila, Manasi na rin. Pati itong isa natin, Manasi. Manasi tribe yan, Bicol yan eh. Okay. Sir. Ngayon, diretso natin talakayin to. Hindi natin tagalin, dahil wala naman tayong hintay. So, sino ang mga sumasamba sa araw? Alamin natin ito kung sino ba ito sumasamba sa araw. At dapat bang sambahin ang araw? At bakit sinamba nila ang araw? Basa. Ezekiel chapter 8 verse 14 to 17. Dinala niya ako sa pintuan sa hilaga ng pagpasok sa templo. At dooy may mga babaeng nananangis para kay Tamus. Sinabi sa akin ni Yahweh, nakikita mo ba yan? Masahol pa riyan ang makikita mo. Dinala niya ako sa patio sa loob ng templo. Sa pagitan ng balkonahe at ng altar ay may nakita akong mga 25 tao. Nakatalikod sila sa templo, nakaharap sa silangan at sumasamba sa araw. Sinabi sa akin ni Yahweh, nakikita mo ba iyan? Maliit na bagay ba ang ginagawa ng sambahayan ng Huda na punuin ng kaharasan ang buong lupain? Lalo lang nila akong ginagalit sa ginagawa nilang iyan. Si Abba Yahweh, ang ating creator, ang pangalan niya ay Yahweh. Ginawa ng Yahweh sa modern, ginawang Lord sa English, at ginawang Panginoon sa Tagalog. Pero ang pangalan talaga niya, Yahweh. Ngayon, magagalit siya sa mga taong sumasamba sa araw. Pero mo ha, 25 katao na mga tribe of Judah sumasamba sa araw. Ngayon, sa ating bansa ngayon, marami bang sumasamba ng araw dito? Na ang mga tao walang kamalay-malay, sumasamba pa rin sila ng araw? Ito ngayon ang ating talakayin. Filipinos worship the sun.
Ang mga Pilipino ay nagsamba sa araw. Sabihin nyo, ay hindi hindi kami sumamba sa araw. Tingnan natin Si Satanas, ang galing talagang manlinglang. Naakala ninyo, hindi kayo sumamba sa araw. Master of Deceiver si Satan. At hindi lang isang Satan, 10 sila lahat. Nauna lang yung 5, tapos may sununod pang 5. Puro Lucifer yan lahat. 10 Lucifer. High ranking angel. Ngayon, dito muna tayo sa history ng ating bansa. Basa. The first temple in Jerusalem was made with gold and silver from the land of Ophir, or now the Philippines. Ang unang templo sa Israel, sa Jerusalem, na pinamunuan ni King Solomon, ay ang lahat ng mga material ginamit ay gold and silver na nagmula sa lupain ng Ophir, na ngayon ang tawag ay Pilipinas. Paano natin ma-prove to na ang Ophir ay Pilipinas talaga? May ebidensya ba tayo? Ito ang ebidensya, ito nakaguhit. Ito yung nakalagay, gold of Ophir. 2. Cross open parenthesis 4. Petruhor, 30 shekels. Ito pa. Ang sabi rito, basa. In a book found in Spain entitled Collection General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas, the author has described how to locate Ophir, date 1519 to 1522. Sa aklat doon sa Espanya, na may titulo, may title na Collection General de Documentos Relativos de las Islas Filipinas. De las Islas Filipinas, na yun pala ang Ophir, located in Ophir, dito sa de las Islas Filipinas. Nakasulat ang aklat noong 1519 at natapos ng 1522 sa Spain yun, sa Espanya. Na ang Ophir talaga, ito yung Las Islas Filipinas. Ngayon, tingnan natin ang genealogy of the Israel and Philippines. Dito kay Shem, na anak ni Noah. Si Heber. Si Heber may dalawang anak, si Pilig at saka si Joktan. Si Heber ay Hebro dahil siya lang ang nag-iisa nga nakapagsalita ng original language na hindi nababago. Yung nangyari sa panahon ng Tower of Babel, nag-iba-iba ng lingwahe lahat. Si Heber lamang nag-isa nga makapagsalita ng original na salita nila ni Adan ni Eva. Ano yun? Hebrew. Or ancient Hebrew. Ngayon, ang anak niya, ito ay salita ni Pilig ay Aramaic ayon sa Book of Jubilee. Ito naman si Joktan ay baybayin. Nadala ni Joktan ni Ophir dito sa Pilipinas. Ito yung baybayin na ngayon ay tawag ay Tagalog. At ang unang tribo dito sa Pilipinas ay naging tribong Tagalog. Dito naman si Abraham, ang pangalawang Hebrew na mula kay Heber. Dahil nakapagsalita si Abraham ng Hebrew. Sa salita ni Heber, tinuruan siya ng anghel. Babasa yan sa Book of Jubilee. Tapos si Israel at saka 12 tribe of Israel. Lahat yan ay Hebrew. Pero ang anak ni Abraham kay Hagar na si Ismael ay Arabo sila. At ang anak naman ni Abraham kay Keturah ay Arabo din. Hintil. Ito si Pilig, Hintil. Si Joktan, Hintil. Si Ophir, Hintil. Hindi po Hebrew yan. Pero Semite sila. Semite. Ang Hebrew lang talaga si Heber, si Abraham, si Israel. Yun lang talaga ang Hebrew. Ayon sa Book of Jubilee. Ngayon,
Basa. Who owned the Maharlika? The land of Maharlika was composed of the Philippines, Borneo, Guam, Marianas Island, and Hawaii, and was ruled by a certain King Yusong Tagian, later changed to Italiano for fear of Spanish execution. Unang pangalan dito ay Ophir. Ngayon, ang bandang part ng Mindanao ay Elda o Habila. Elda, Habila. Ngayon, itong Ophir ay nasakop siya sa kaharian ni King Luisong Tagian na Maharlika. Bansang Maharlika, ang sakop sa bansang Maharlika ay Philippines, Borneo, Guam, Marianas Island at Hawaii. Etong 5 bansa na ngayon ay isang bansa lang dati yon, Maharlika, Kingdom of Maharlika ni King Luisong Tagian. Pero ang apelido niyang Tagian, pinalitan niyang Italiano, nag-change siya dahil sa Spanish execution. Medyo may konti siyang kaba. Ngayon, so, Elda ang part ng Mindanao. Pero buo talagang bansa ay Ophir. Tapos, naging part ng Maharlika. Tapos, pagdating ni Magellan at si Villalobos ang successor, kasi namatay si Magellan, pinatay nila Lapu-Lapu, at si Villalobos ay pinapangalanan na niya sa hari ng Espanya ni King Philip II, so naging Philippines. Ang Ophir, Maharlika at ngayon Philippines na. Ngayon, pansinin mo ang bansang Ophir na itong Pilipinas ngayon. Gaano kayaman tayo? Basa. 1 King chapter 9 verse 26 to 28. Nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Esion Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom, malapit sa Elat, upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon. Pinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay na manggaragat. Pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto at dinala nila kay Solomon. Pero mo gaano kayaman sa mga ginto ang bansang Pilipinas 700 kilo. noon na ang pangalan ay Ophir pa, hindi pa naging Maharlika. Gaano karami yung ginto? 14,700 kilong ginto. Ngayon, ito pa. Basa. Isaiah chapter 13 verse 12. Kaunti lamang ang ititira kong tao at magiging mahirap pa silang hanapin kaysa gintong lantay na galing sa Ophir. So, sabi ni, ang tao niya konti lang, mahirap pang hanapin. Kaysa ginto nga lantay na galing sa Ophir. So, yung ginto talaga, walang kahirap-hirap hanapin. Kasi maraming ginto talaga ang Ophir na bansa na ngayon ay Pilipinas na. O, tingnan mo naman, halos paligid ginto yan. Kita mo, puro kalupaan, puro ginto. Maghanap siya ng mga tauhan, hirap siya maghanap ng tauhan, pero pag ginto, walang kahirap-hirap. Ganon kayaman ang bansa natin. O yan, ginto. Sa ating bansa ngayon, Pilipinas, dati Ophir. Ngayon, nasaan na ito ngayon? Naimbak na. Mai-release na to. Pag mai-release na yon, spiritual wonder boy. Ang nakalagay kong nakadiposit sa kanya. Ngayon, bakit hindi mai-release ang pera nito? Kasi sinusumpa na tayo dahil mga Pilipino ay mga Ophirian o mga tribong Tagalog ay sumasamba sa araw. At ang mga tribong Manase, mga Hebrew Israel, sumasamba din sa araw na walang kamalay-malay, nalinlang nisitan. Dahil bakit may Hebrew Israelite remnant dito sa ating bansa? Kasi noong 21 BCE, yung 721 BCE,
yung Assyrian Invasion. Empire nagkaroon ng invasion. Invasion. So, talagang nilusob nila ang Israel. Ito po ang nangyari. Basa. Noong 721 BCE, binihag ng hukbo ng Assyria ang mga Israelita sa Samaria at dinalambihag ang mga mamamayan ng hilagang kaharian ng Israel. At halos nawasak ang Israel at umalis sa katimugang kaharian ang mamamayan. At ang Huda ay lumalaban at pinaglaban ang sarili sa mga nagdidigmaang kaharian sa malapit silangan. Yung Huda, Kapit sila. tatlo yung silang grupo doon sa Northern Kingdom. Huda, Benjamin, at Levi. Lumalaban sila. Pero itong 10, ay nawala. Wala. Ito yan. Nawala. Scattered. Ano yan siya? Basa? Which of the tribes of Israel are lost? 10 lost tribes of Israel. 10 of the original 12 Hebrew tribes, which under the leadership of Joshua took possession of Canaan, the promised land, after the death of Moses. They were named Asher, Dan, Ephraim, Gad, Issachar, Manasseh, Naphtali, Reuben, Simeon, and Zebulun. All sons or grandsons of Jacob. Ayan. Anak ni Jacob at saka yung mga apo ni Jacob. 10 sila. Ang apo ni Jacob, itong Manasseh at saka Ephraim. Si Issachar, si Zebulun, napunta sa Cebu, si Naphtali, punta Mindanao, pero itong Manasseh, buong kalupaan ay Manasseh tribe. Si Asher. Bakit? May prophecy ito eh. Ito. Colonized by Spain. Ang Manasseh tribe, dito sila napunta sa east side. Bandang Silangan. Ito, Philippines. Dito naman sa west side, ito kay Ephraim. Ito, basahin natin ito, Ezekiel 47:13. At saka yung itong Hebrew ba? Ezekiel 48, 45. 45. Okay, dito, laki natin. Basa. Ezekiel chapter 47 verse 13. Ganito ang sabi ni Yahweh Al-Hayam. Ito ang magiging hangganan na inyong pagbabahagi-bahaginan ng lupain na pinakamana ayon sa 12 lipi ng Israel. Lab- 12 lipi ng Israel. Ang si Jose Ang Jose ay magkakaroon magkaroon ng 2 bahagi. Yung side kay Jose, 2 bahagi. Ano yung bahagi na yung kay Jose? Yun yung ang east at saka west. Dito. East Basa. side and west side. Ezekiel chapter 48 verse 5. At sa tabi ng hangganan ng Manases, mula sa dakong silanganan hanggang sa dakong kanluran, ang Ephraim, isang bahagi. Sa English, and by the border of Manasseh, from east side, And to east side, and to the west side naman, ito yung kay Ephraim, a portion of Ephraim. So, kung mapansin mo, ay, atras mo natin ha, pansin mo dito sa buong ano natin, ito yun ang east side, mapuntahan ni Manasseh, itong Philippines. Silangan eh. Ito naman kay Ephraim dito sa west side. Cuba. Ayon sa sinabi dito ng Ezekiel 48, 5. Dahil sinabi ng Ezekiel 47:13 na may 2 portion talaga ang mamanain sa anak ni Joseph, Ephraim at Manasseh. That's why na ang Pilipinas, Manasseh tribe talaga. Yan ang nangyari. Cuba. Ephraim. Yan. Pansinin mo ha, the tribe of Manasseh of the 12 tribe of Israel o Philippines. Ang sayaw ng Manasseh tribe ay tinikling dance. Yun yung single dance sa ibang... O single dance sa mga Maranao. Tawag. O tinikling dance. Sayaw ng Manasseh tribe yan. Yun ang national dance ng Pilipinas eh. Ano ba ang national dance of Philippines?
Tinikling. Tinikling at Karinyosa. Karinyosa. Dalawa, Karinyosa. Magaling magkarinyo. So, yan. Okay. Ngayon, bakit nangyari na ang yaman-yaman pala nating bansa? Bakit ganito ang nangyari? Oh, Hirap. ayon sa Amos 3 to, basa. Amos chapter 3 verse 2. You only have I known of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquities. Bakit pinarusahan? Kasi ang mga Nasi tribe, pati mga lahi ni Oper, mga Operian, ay nagsamba sa araw. Yun ang dahilan. Na hindi natin matanggap ang kayamanan, ang pagpapala, kasi pasaway, sinamba ng araw. Sino ba ang unang human, the first human sun god na pinanganak ng December 25? Si Nimrod. Kasi ang sun god ay December 25 talaga yung araw. Ang kanyang celebration, the ancient Babylonian, the Lord of the Christmas. O yan, Christmas agad nila ang celebration. Nimrod. Basahin mo nga yan. Mayari. Ang Disyembre 25 ba ay Diyos ng araw? Ang pagdiriwang ng kaarawan ni Metras, ang Diyos ng araw ng mga Persian, na ang misteryong relihiyon ay tanyag sa mga sundalo sa hukbong Romano, ay ipinagdiriwang din noong ika-25 ng Disyembre. O yan, December 25 ha. Si Nimrod, si Mitras, December 25, siya ang Diyos ng araw sa Persian. Sa Babylon naman si Nimrod, si Mitras naman sa Persian. Pagdating sa Roma, ay sino? Siya ito. When was Jesus Christ born? Was Jesus born on December 25? So, sa madaling salita, si Jesus ay Diyos araw. Jesus is the Sun. Maraming mga Pilipino na mga Operian, mga rimna ng Manasi tribe na hindi pa nagising, tulog pa, sila yung nagsamba sa araw. Sino yung araw na yan? Jesus. Araw yan. Sinamba ninyo ang araw. Sa pangalan ni Jesus. Araw yan Jesus. Yan, tingnan mo ha. Sabi ni Pope Francis, tingnan mo yung black na sarili ng Jesus nila. Tingnan mo yung sombrero, sinag ng araw, saan? Ngayon, kayo mga nanonood ng mga Kristiyano, Sinag po yan. nagsamba-samba kayo ni Jesus, araw po ang sinamba ninyo, sa totoo lang, dapat magising na kayo sa katotohanan. Dahil sabihin nyo, sino ba ang kulto? Yung lahat na sumamba kay Jesus, kulto. Kulto yun. Sino? Kamukha po na sinabi ni Bishop, na lahat po ng sumasamba kay Jesus ay sumasamba po sa araw. Dahil declare po talaga ng Emperor ng Roma na si Jesus is a new sun, Roman God. Yan po ang isinulat sa panahon ni Emperor Constantine. At yan pong pangalang yan ay meron pong ibang nakatagong lihim. Jesus means Helsios. Papuri po kay Zeus ang pangalang Jesus. Ayan. So, tingnan po natin kung ano po ang sunod na makababasa natin tungkol sa pangalang Jesus about kay Zeus. Zeus, Satan. Zeus in Greek, Dios in Latin, Diyos po sa Tagalog, at God po sa English. Saan po yan kinuha? Sa pangalan ni Zeus. Sino si Zeus? Si Satan po yan. Yan po ang totoong nakatago sa pangalan ni Jesus. At siya din po ay diniclear as a new son, Roman God. Hindi po anak, kundi Diyos na araw ng mga pagano. So, sinabi po ng ating pong mababasa, Satan has many names. Si Satanas po ay maraming pangalan. At kanya po itong itinago
at nabulgar sa maraming pangalan, at ang isa po dito, ito po ang minahal nating lahat sa Christianity. Kasama po kami doon, nila Bishop noon. One of the name is Jesus. Ang pangalan ni Satanas ay napakarami, at isa po dito ang ating kinilalang Savior na galing sa Greek, hindi sa Hebrew. Savior. Dahil ang Hebrew Savior, Yahweh siya po ang tunay na pangalan, hindi po Jesus. Greek Savior na kumakatawan bilang Diyos na araw at kumakatawan sa pangalan ni Helsius na walang iba kundi si Satanas. Yan po ang totoo. Kaya huwag po kayong magagalit sa amin dahil kami po ay nagpapatotoo lang kung ano po ang aming mga nalalaman tungkol po sa ating pong naranasang hirap sa buong mundo sa ating bansang Pilipinas. Gawa po ng tayo po ay sumamba po kay Jesus bilang Diyos na araw ng mga pagano. So sinabi po sa Ezekiel kanina na nagagalit si Abba Yahweh kapag sumasamba ang kanyang mga tao sa araw. At once na sumamba ang kanyang mga tao sa araw, pinupuno ng karahasan ang buong lupa. Ibig sabihin, nagagalit si Abba Yahweh sa halip na pagpapalang ibibigay, sumpa ang kanyang pamalo sa lahat ng mga tao ng Israel. So yun po talagang katotohanan. Sabi siya, Ito, everyone worship Satan. Everyone worship Satan. Bakit si Satan? Si Isa, si Satan yan eh. Akala lang Jesus, hindi yan si Satan. Siya yan si Satan na araw. Na pinanganak ng December 25, ang una si Nimrod, si Mitra, tapos si Jesus. December 25, ngayong sunod buwan, enjoy na sila. Magbibigay yan ng regalo, cash gift, Christmas gift. ibang ano, Tanggap na, kasi pabigyan na lang kasiyahan. love gift. Si Satanas. Ang nagbibigay naman, si Satanas din na pulang sombrero. Yun. Si Santa. Ay yung Santa, yung inilipat mo sa dulo. Satan. Sitan. Si Santa, kunwari Santa siya, ilipat sa dulo yan, Sitan, basahin. Nilalaki yun eh. Bakit Oh, santa? tapos ang lalaki ginawa Santa, dapat Santo. Diba? Yun eh. Bakla. Ay, bading. Sino ba si Gadriel? Bading. Sitan, bakla, bading. Siya po ang naging bading. Nangling lang niya si Adan si Iba, na kunwari turuan si Adan magsiping para magkaanak. Anyong babae. Kampante naman si Adan dahil babae ang nakita, si Gadriel, si Bading, si Bayot. Na, Naglagay pala ng binhi doon kay Iba at ang anak, si Cain at saka si Luluwa. yun. Yan. Yan, Yan ang si Santa. Pinsid. Si Santa, Sitan. Sikat niya yung December yan, next month. Dalag regalo, may Oo. sakong pula. Ngayon, ano ba nakalagay sa original? Original na Hebrew translation sa Matthew chapter 1 verse 21. Ano ba nakalagay? Kasi sa Babylonian Bible, Jesus ang nakalagay. Ano ba nakalagay sa original? Basa. Matthew chapter 1 verse 21. And she gave birth to a son and called his name Yahushai, Yan. because he will save his people from their sins. Hebrew ha? Yan si Matranslate sa English. May high-tech na ngayon, may Google Translator na. Ito, itagalog natin. Pag-translate, o basa. At nanganak siya ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Yahushai, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Yahweh siya. Hindi Jesus. Kasi yung Jesus, araw yun. Diyos na araw. Diyos na araw. Ng mga At pagan. sa Satanas, Yahweh siya. Katawan kay Siyos. Ang nakalagay sa Satan. roy. Ito, Yahweh siya yun, no? So, pag tayo ay magkuha ng translation mula sa original Bible, ito ang kalabasan. Kaya lang iba, nung araw nagtatranslate, wala tayong kamalay-malay, naggawa-gawa sila ng translate, kahit Yahweh siya nakalagay, ginawa lang Jesus, ginawa ka lang Isos, tapos sa Greek, tapos naging, sa modern Hebrew, ginawa lang Yeshua, Yeshua. Yeshua,
Pero Yahweh siya yan sa original Hebrew. Modern, Yeshua, pagkatapos ng Greek ay Isos, paggawa ng English, Jesus, pag Tagalog, Jesus. Sa Kristo. Jesus. Hindi yan matatranslate pag pangalan diyan pwedeng baguhin. Halimbawa, sabi niya, paano naman ang pangalan ko, Pedro? Di ba Pedro, pag sa Amerika ka, Peter na, pareho lang yun? Ginawang Peter, Santiago, James, ano? Sa English. Halimbawa, ito lang ha, ang birth certificate mo, Pedro nakalagay. Ang passport mo, Pedro. Ngayon, ginagamit mo sa transaction, Peter na. Hindi. Questionable ang papel mo. Magkaroon ng discrepancy. Kaya lang nakalagay doon, Pedro, bakit nag-Peter-Peter ka? So, kung Pedro ka talaga, huwag mag-Peter. Bago. Yan. That's why ang Yahweh say, hindi mo pwedeng gawin ng Yeshua, tapos gawin Isos, tapos gawin Jesus. Transport. Magkaroon ng discrepancy. Evolution. Yung Yeshua, at saka yung Isos, at saka yung Jesus, Magkaiba ay yun. Satan yun. Fallen angel. Na mula kay Hersius. Kinakatawan ng Diyos na araw. Yan. Yung mga Greek. Ngayon, ano ba talaga ang panganakan ng ating tagapagligtas? Dahil si Jesus nila, December 25 daw. Ano ba talagang nakasulat? O, basa. Noong Setyembre 11, 3 BC, ang paglubog ng araw ay 6:18 p.m. at paglubog ng buwan sa 7:39 p.m. Sa loob ng 81 minutong yugto ng panahon na ito, ay ipinanganak si Mashiach Yahawashai sa Bethlehem ng Hudiya. Sa buklet na ito, ika-11 ng Setyembre ang araw ng kapanganakan ni Mashiach Yahawashai. Ipinakita nito ni Ray ang isang masinsinan at maingat na pagsusuri sa mga talaan ng astronomiya, secular at biblikal. Kapag binasa ng mabuti, ang ebidensyang ipinakita sa aklat na ito ay tutulong sa iyo na matukoy ng tiyak at tiyak na ang ika-11 ng Setyembre 3 BC ay ang araw na ipinanganak si Mashiach Yahawashai. So, ang Savior ay pinanganak September 11, 3 BC. Pero anong ginawa sa mga September 11? Tragedy. Ginawa nila Yung World Trade Center. takot-takot, Oo. katakutan. September 11, nagkaroon ng kanapan. Yung nagkaroon ng ano sa aeroplano. Hijack, September 11. Yung nagkaroon ng lason doon sa isang bansa nga maraming namatay sa lason. September 11. Pero kapanganakan ng Sangat, Ayun. December 25, Masaya. ano mangyari, Pastor? Masaya. Masaya. Nagbibigayan, pati mga bata. Pupunta sa ninong at nina, manghingi ng regalo. Oo, Yan. ang saya. Ngayon, ang tanong, tatanggap pa tayo pag may bigay? O hindi? Pag may ibigay, matanggap. Masaya din. Bigay eh. Tanggapin, ibigay eh. Dahil. Ngayon, Joke. ito si Yahawashai, sino ba yan siya? Kasi ang iba naman, galing sa high-ranking angel yan, o ano ba yan? Alamin natin dito sa unang aklat ni Adan Eva, kung sino ba to talaga si Yahawashai. Yan, high-ranking Sino bang angel. pinagmulan niya sa Kabanatas chapter 14, verse 1 to 6? O basa, wika Tagalog. Unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 14, verse 1 to 6. Pagkatapos ay sinabi ni Adan sa Alayam, O Yahweh, kunin mo ang aking kaluluwa, at huwag mo na akong hayaang makita pa ang kadiliman na ito. Udalhin mo ako sa isang lugar kung saan walang kadiliman. Tuloy. Ngunit sinabi ni Alayam na Yahweh kay Adan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang kadiliman ito ay lilipas mula sa iyo sa bawat araw na aking itinakda para sa iyo, hanggang sa matupad ang aking tipan. Kung kailan, ililigtas kita at ibabalik kitang muli sa halamanan, sa tahanan ng liwanag na iyong hinahanap-hanap, kung saan walang kadiliman. Dadalhin kita doon sa kaharian ng langit. Muling sinabi ni Alahayang kay Adan, ang lahat ng paghihirap na ito na ginawa mo sa iyong sarili dahil sa iyong pagsalangsang
ay hindi magpapalaya sa iyo mula sa kamay ni Satanas at hindi ka ililigtas. Si Adan, si Bato, nag-usap sila ni Hawa al-Hayam. Ano? Kasi gusto ni Adan na mapunta sila sa liwanag, wala sa kadiliman. Kasi madilim nung walang flashlight, walang electricity. Nung panahon na yun. Okay yun. Tuloy. Ngunit gagawin ko kapag ako ay bumaba mula sa langit at ako ay magiging laman ng iyong mga kaapu-apuhan at dalhin sa aking sarili ang kahinaan na iyong dinaranas. Kung magkagayoy, ang kadiliman na dumating sa iyo sa yungib na ito ay sasapit sa akin sa libingan kapag ako ay nasa laman ng iyong mga inapo. At ako na walang mga taon ay magpapasakop sa pagbilang ng mga taon, ng mga panahon, ng mga buwan, at ng mga araw. At ako ay ibibilang na isa sa mga anak ng tao upang iligtas kayo. At ang alahayam ay tumigil sa pakikipag-usap kay Adan. Linaw ha. Sinabi ni Hawa al-Hayam yan kay Adan na para maligtas si Adan si Iba at saka yung mga kapu-apuhan ay kailangan magkaroon na, sabi niya, kapag ako ay nasa laman ng inyong mga inapo at ako na walang taon ay magpasakop sa pagbilang ng mga taon, sa mga panahon, sa buwan at sa mga araw at ako ay ibibilang na isa sa mga anak ng tao upang iligtas kayo. Sino yan? Si Yahweh, the Creator, nagkatawang tao. Siya si Yahweh siya. Sabihin mo, high ranking angel siya galing? No. Mali. Ito, ang linaw to ng Book of Adam, chapter 14, 1 and 6. Na si Yahweh yung nagkatawang tao. Ngayon, yung nagkatawang tao, siya anong ginawa niya? Basa. Hebrews chapter 10 verse 14. Sa makatuwid, sa pamagitan ng isang handog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman. Noong mga pinapaging Ihandog ni Yahweh siya si Yahweh nagkatawang tao, may dugo na, ihandog na kanyang buhay. Para ng hayop na ihandog, susunugin. Sabi niya, for by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Ngayon din, handog na siya. Maghandog pa ba tayo? Basa. Hebrews chapter 10 verse 17 to 18. Pagkatapos ay sinabi pa niya, palilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Wala nang handog. No more handog. Kasi nahandog na si Yahweh siya. Na si Yahweh nagkatawang tao. Pinatawad na ang kasalanan natin na nampalataya sa Kanya. Dahil yung dugong binuhos, kung maghandog ba tayo, kukuha ba tayo ng pulang baka, maghandog? Hindi na. Yan ang gawa ng anti-Masiaya na sa Bible ng Babylonian, Antikristo. Siya yung magpanggap na siya si Al-Hayam. Opo. Pero siya pala si Satanas. Siya yon si Gadriel. Nawa po ay O mamulat ngayon, tayo. hindi na sabi niya, sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan. Pinatawad na, burado na. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Wala na. Bakit kayo maghandog pa? Gumawa kayo ng templo, maghandog pa kayo. Isang kabastusan ang inyong ginawa. Parang gi-insulto ninyo ang ginawa ni Mashiach Yahweh na siya si Yahweh ng katawang tao. Yan. Ngayon, anong gagawin na lang natin? Ang kaligtasan na sa Kanya, sa English, salvation can only be found in Yahweh. Because in the basement of heaven, only His name was given by Al-Hayam for the salvation of mankind. Acts 4:12, basa Tagalog. Gawa chapter 4 verse 12. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Yahweh, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Alahayam sa kaligtasan ng sangkatauhan. Saan matagpuan ang kaligtasan? Kay Yahweh. Wala sa religion, wala sa ating gawa, kundi gawa ni Yahweh nga si Yahweh na katawang tao, nag-shed ng blood sa Golgotha para ikaw ako na mga elect before the foundation of the world, mga Hintil at saka mga remnant Hebrew Israelite,
ay mapatawad ang kasalanan at hindi na tayo maghandog, at kung dumating ang ating katapusan sa mundong ito, ay doon na tayo pupunta sa third heaven. At pagbalik ni Mashiach Yahweh sa second heaven, sa battle or Armageddon, pagkatapos, bababa ng new heaven, new earth, and new Jerusalem, at ang mga remnant Hebrew Israelite igagather na sa bagong Israel sa Jerusalem. At ang mga hintil naman sa ibang mga lugar. Bakit new heaven, new earth? Kasi ang heaven natin ngayon, butas-busan ang ozone layer. May problema na tayo sa climate change, sa global warming. That's why, palitan na ang earth ng bago. Para wala nang problema, wala nang sakuna. Ayun po ang plano niya. Ngayon, ang gagawin natin, basa, 1 chapter 1 verse 12 to 13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng alahayam. Sila nga ay naging mga anak ng alahayam, hindi dahil sa isinilang sila, ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng alahayam. ang pagiging anak natin ay dahil sa kalooban ng alahayam. Alahayam mismo talaga. Ang kanyang kalooban, His will. Kanyang kalooban ang masunod. Ang kanyang mga pinili before the foundation of the world, pag may mangaral, tanggapin talaga nila. Sila nga'y maging mga anak ng alahayam. Kasi nangyari, dahil sila ay subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. Dahil ang mga pinili na mga Hebrew Israelite at mga Hintil na mga Shemite lang ha, hindi yung kay Ham, hindi yung kay Jape. Shemite, Hebrew at Gentiles. Ang Hebrew, Heber, Abraham, Isaac, Israel, ang 12 tribe. Yun lang Hebrew. Pero ang kay Pilig, kay Joktan, Hintil sila. Yung kay lahi ni Ismael at lahi na anak ni Keturah at Abraham ay Hintil sila, mga Arabo. Sila yung mga Shemite na mga sheep na mga Hintil. At ang mga lahi naman ni Joktan, ni Oper, ni Sheba, ni Habila ay mga Hintil, hindi po Hebrew. Kasi bakit na Hebrew? Kasi makapagsalita ng Hebrew. Si Heber nakapagsalita ng Hebrew. Siya lamang nag-iisang nagsalita ng Hebrew. Mula ang pagbagsak ng Tower of Babel, si Heber lang nag-iisang tao nakapagsalita ng Hebrew. Lahat iba-iba ng lingwahe. Ayon sa Book of Jubilee. Si Heber. Pangalawa, makapagsalita ng Hebrew si Abraham kasi tinuruan ng Injil. Si Abraham ay pangalawang taong Hebrew. Tapos anak niya si Isaac at saka yung 12 tribe ni Jacob, ni Israel. Yan na po ang mga Hebrew. Kasi kami mga remnant, Hebrew Israelite kami. Dahil mga dugo kami ni Jacob, ni Israel. Ako naman sa tribe ni Manase, na Manase kami. Ito si Bulon. So, sa blood talaga ni Jacob, Israel. Pero yung mga Operian, ligtas naman kayo. Kaya lang Hintil kayo. Ayon sa sinabi ng Book of Jubilee. Hindi kayo Hebrew. Dahil ang two witness kasi ay compose siya ng mga Hebrew Israelite remnant na mga ngaral at saka mga Hintil na mga elect na mga ngaral sa Torah. Hintil ha, pero nangangaral tungkol sa Torah. Hintil yan. Kasi may dalawang hawak na tinatawag na minura. Yung 7 last time. Yung simbolo na ang tinuturo talaga yung katuruan ng mga Hebrew Israel. Hintil at saka Hebrew. Pareho nangangaral sa tunay na pangalan, Yahweh, Yahweh. That's why, ang palatandaan kasi ang mga Hebrew Israelite may tirintas, pero ang iba nangaral, pero walang tirintas, ang kanilang damit, nagmukha silang Muslim, Islam, mahaba dito, nagpupurong, ay hindi kayo Hebrew Israelite, Hintil kayo, na mga elect din. Yun po. Kayo mag-alala, maligtas naman kayo. Yan, sa totoo. Okay, dito na. Siguro hanggang dito na lang kasi bugbog sarado na kayo. Pero sa totoo lang, ginawa namin to para magising ang mga elect ng mga Shemite na lahi ni Shem, na mga Hintil at sa mga Hebrew.
ang mga Hebrew Israelite dito sa Pilipinas, karamihan talaga Manasi tribe, prophecy na talaga na ang kay Manasi dito sa silangan napunta. Sa kanlura naman kay Ephraim. At sa iba naman, iba-ibang mga bansa napunta. Nagkalat. Dahil kasi pasaway nga. Ngayon, ating bansa mayaman. Bakit hindi pa mayaman? Hindi pa ma-release yung pera na di pa mabuksan yung kay Spiritual Wonder Boy. Kasi pasaway nga, karamihan natin sumasamba sa araw, sumasamba kay Jesus. Hindi nyo alam, araw yan, sitan yan. Yan, tama na. Pupog na tayo. So, subscribe kayo, mga kapatera, mga viewer. At mag-comment kayo, babasahin, sagutin namin ang mga comment ninyo. Kung nais yung malaman ang katotohanan. Kasi ito po ang issue na kailangan masettle natin bago pa magkaroon ng katapusan ng mundo. Matatapos ang mundo. Matatapos to. Papalitan to bagong mundo. So, ang last na salita, sa last na salita, pastora, mga salita mo, pastor, sa last na salita. Ayan. Ang tunay po talaga na pinagmumulan ng kaligtasan ay ang tunay na Creator. Na ating, ngayon lang po na ninyo naririnig sa amin na si Abba Yahweh ang Creator. At nung siya ay magkatawang tao, siya yung tagapagligtas ng Israel na kanilang itinabuhi. Tinanggihan at hindi tinanggap. Bagkos kanilang pinahirapan at pinatay. Walang iba po kundi si Yahweh siya. So kami po ay nananawagan po sa lahat ng remnant na na-lost identity sa apat na sulok ng daigdig. Mahal po namin kayo, mahalaga po kayo sa ating alahayam. Kaya po kami nagsisikap na kayo po ay paabutan ng mensaheng ito para malaman po ninyo talaga ang inyong katayuan sa harap ng Abba Yahweh. Ayan. So kami po bilang mga tagapagsalita, huwag po sana kayong magalit sa amin. Ang intention po namin ay hindi kayo galitin, kundi mabuksan ang inyong pangunawa na si Abba Yahweh ang tunay palang manlilika sa Hebreyong Biblia at si Yahweh siya ang tunay na tagapagligtas. So kung ano man po ang ating relihiyon, tandaan natin, hindi po yan ang dadalhin nating susi pagdating sa harapan ng Yahweh na ako'y kabilang sa ganitong reliyon at ako ay may karapatang maligtas. No. Ang ating pong dadalhin sa harapan ng Yahweh ay nung tinanggap natin si Yahweh Shai as tunay, personal na tagapagligtas. Yun po ang ating dadalhin sa harapan ng Yahweh. Para po ating sabihin na kayo po, Abba Yahweh, sa pamamagitan ni Yahweh Shai ang aking kinilala bilang aking tagapagligtas. Pero kung haharap tayo sa Yahweh na daladala natin ang reliyon, sasabihin ni Yahweh, hindi ko itinuro yan. Dahil ang itinuro ko, nung dumating si Yahweh Shai, sampalatayanan, tanggapin siya bilang tagapagligtas, at ang lahat ng mananampalataya, hanapin ang lahat ng nawawala ng mga remnant ng Israel. Yan po ang totoo. Be blessed and shalom. Tayo mag-closing prayer. Pastora, Hara, ipandilen. Sige tayo. Tayo po'y manalangin. Aming Abba Yahweh, Alahayam, salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita na aming napag-aralan ngayon at naintindihan. Salamat, Abba Yahweh, sa pagbubukas mo ng aming kaisipan upang ang katotohanan ito ay maihayag sa buong mundo sa pamamagitan ng YouTube channel na ito. Gamitin mo po ang YouTube channel na ito, Abba Yahweh, upang ang mga remnant na nawawala ay muling mabuksan ang kanilang kaisipan. Ang pagkabulag na kanilang naranasan ay mabuksan ang kanilang isipan upang malaman ang katotohanan at maintindihan ang lahat ng ito at makabalik sa iyo, o aming Abba Yahweh, sa paniniwala sa tunay na pangalan na dapat ay mahayag sa buong mundo. Salamat, Abba Yahweh. Purihin ka sa hapong ito. In the name of Yahweh Shai, ito po ang aming dalangin. Yaman. 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 Big bless. Shalom. Bye-bye. Subscribe and comment.